Namumuhay tayo sa isang henerasyon kung saan ang kawalan ng takot sa Diyos ay itinuturing na uso, ang kawalang galang ay inaakalang katapangan, at ang pangungutya sa mga banal ay ginagawang libangan. Ito ang dahilan kung bakit ko binabanggit ang aklat ng pahayag. Ang pagdating ng Antikristo at ang ikalawang pagbabalik ni Kristo ay mas malapit na kaysa sa inaakala ng marami. Pakiusap, pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salita ng unang anghel sa 14 na kabanatang pahayag. Sa pinakadilim na sandali ng mundo, kapag ang Antikristo na ang pinuno ng sanlibutan at ang kanyang tanda ang nanjinji babaw sa lipunan, lilito ang unang anghel sa 3 anghel at ipapahayag, una sa lahat, matakot kayo sa Diyos. Pansinin ninyo kung ano ang hindi sinabi ng anghel. Hindi niya sinabing mahalin ang Diyos. Hindi niya sinabing manalangin sa Diyos. Hindi niya sinabing maghandog sa Diyos. Hindi rin niya sinabing umawit para sa Diyos. Hindi. Ang unang kautusan ng anghel ay, matakot kayo sa Diyos. Ang pahayag na ito ay nagpapakitang espiritual na kalagayan ng mundo sa aklat ng pahayag, isang mundong tuluyan ng nawalan ng takot sa Diyos, isang mundong pinalitan ang paggalang ng paghihimagsik, at ang pagsunod sa Diyos ng hayagang pagtalikod. At hindi ba't nasasaksihan na natin ang pagbabagong ito sa mundo ngayon, na tila ba patungo na sa realidad na inilalarawan sa pahayag? Tumingin ka sa paligid, sa kultura natin, sa mga aliwan, at maging sa ating pamumuhay, halos wala ng takot sa Diyos. Malinaw ang tinatahak ng mundo. Isang lipunang tinutuya ang Diyos, binabaliwala ang kanyang mga utos, at itinatampok ang kasalanan ay unti-unti nang nagiging kawangis ng mundong tinukoy sa pahayag. Tanungin mo ang iyong sarili, kailan ka huling nakarinig ng pangaral tungkol sa takot sa Diyos? Madalas, ang mahalagang paksang ito ay hindi nabibigyang pansin, gayong malinaw sa Biblia na hindi ito dapat isantabi. Sabi sa Kawikaan Kapitulo 9 versikulo 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi bagay na dapat iwasan, ito ang simula ng tunay na karunungan. Gusto kong ipakita sa iyo na ang mundong ginagalawan natin ay papalapit na ng papalapit sa mundong inilalarawan sa aklat ng pahayag. Tandaan natin, kapag ang mundo ay nasa pinakamasahol na kalagayan, kapag nasa kapangyarihan na ang Antikristo, pinamumunuan ng bulang propeta ang pagsamba sa kanya, at ipinatutupad na ang tanda ng halimaw, magsusugo ang Diyos ng anghel mula sa langit. At ano ang unang-unang salitang sasabihin ng anghel? Pahayag Kapitulo 14 versikulo 7, matakot kayo sa Diyos. Ipinapakita nito kung gaano kalubha ang pagkawala ng pagkatakot sa Diyos sa panahong iyon. Isa itong nakakikilabot na babala. At kung titingnan natin ang paligid, makikita nating papunta na roon ang ating mundo. Isang malinaw na halimbawa nito ay makikita sa mga kilalang personalidad. Ang mundo ngayon ay mabilis na nagiging kawangis ng mundong isinalarawan sa aklat ng pahayag, isang mundong binabaliwala ang Diyos, kinukutya siya, at pinapalitan ng pagsamba sa sarili. Ang pagkatakot sa Diyos, na siyang pundasyon ng karunungan, ay isinantabi na kapalit ng pagpapakataas ng sarili. Isa sa mga malinaw na tanda nito ay makikita sa mga artista na, sa iba't ibang paraan, ay inihahalin tulad ang sarili sa Diyos o tinatawag ang sarili nilang banal. Halimbawa, si Kanye West, na ilang ulit nang tinawag ang sarili niyang Diyos. Sa kanyang awit na, I Am a God, mula sa album na Yeezus noong 2013, hayagan niyang ipinahayag ito. Inihambing din niya ang sarili niya kay Jesus, gaya ng sa kantang, Jesus Walks, at sa iba't ibang pagtatanghal kung saan nagpapakita siyang parang si Kristo. Isipin ang kawalan ng takot sa Diyos ng isang taong tatawagin ang sarili niyang Diyos. Malinaw sa Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos, at siya ay hindi dapat kinukutya. Ngunit tila baga hindi ito alintana ng mga kilalang tao ngayon, itinataas nila ang sarili na parang Diyos. Isa pa ay si Beyoncé, na tila binubura ang hangganan ng libangan at pagsamba. Itinuturing siya ng kanyang mga tagahanga bilang Queen Bee, at parang sinasamba na siya ng ilan. Sa kanyang Lemonade album at sa Grammy performance niya noong 2017, lumitaw siya na parang isang Diyos ang Aprikano, na nagpapalaganap ng ideya ng makadiyos na pagkababae. Si Jay-Z naman, isa sa pinaka-influential na rapper, ay tinawag ang sarili niyang Hova, hango sa pangalang Jehovah, isa sa mga pangalan ng Diyos. Si Lana Del Rey naman ay tinawag ang sarili niyang modernong Venus, isang Romanong diyosa ng pag-ibig, kagandahan, at tukso. Ang Venus ay sinasamba noong sinaunang Roma bilang sagisag ng kagandahan at kalayawan, mga bagay na pinupuri at itinatampok sa industriya ng libangan sa kasalukuyan. Binalaan tayo ng Biblia laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa pagpapakataas ng sarili. Ngunit ang kultura ngayon ay patuloy na inilalayo ang sangkatauhan mula sa katotohanan ng Diyos at pinalalalim sa pagsamba sa sarili.
At hindi lang ito tungkol sa mga artistang tinatawag ang sarili nilang Diyos, kundi pati na rin sa reaksyon ng mga tao sa kanila. Sa maraming pagkakataon, ang mga artista ay halos sinasamba na ng kanilang mga tagahanga. Ang ganitong uri ng kaganapan ay hindi na bago, ngunit ito ay lalong tumitindi sa mga nagdaang taon. Kung babalikan natin ang dekada 80 at 90, si Michael Jackson ang pinakatanyag na tao sa buong mundo. Ang antas ng paghanga at pagkaobsesyon sa kanya ay walang kapantay. Sa kanyang mga konsyerto, may mga taong nahihimatay at umiiyak nang di mapigilan. May ilan na handang isugal ang kanilang buhay para lamang makita siya ng personal. Libo-libong tao ang sumisigaw ng kanyang pangalan na para bang siya'y isang Diyos. Bagamat hindi tahasang tinawag ni Michael Jackson ang kanyang sarili na Diyos, ganoon siya itinuring ng marami. Ang kanyang kasikatan at impluwensya ay sobrang lakas kaya't maraming tao ang ibinuhos ang kanilang buhay para sa kanya, isang malinaw na patunay kung gaano kadaling mahulog ang sangkatauhan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa sarili, sa mga kilalang tao, at sa kalayawan ay bunga ng isang mundong walang takot sa Diyos. Hindi lang ito makikita sa mga artista. Makikita ito sa buong lipunan. Ang lipunan ngayon ay hayagang kinukutya ang Diyos. Madalas kutsain ng Hollywood ang Kristyanismo, habang iginagalang naman ang iba't ibang paniniwala. Maraming komedyante at mga artista ang gumagawa ng biro tungkol sa Diyos, kay Jesus, at sa Biblia na para bang ito'y wala lang. Ginagamit ng mga tao ang pangalan ng Diyos bilang mura, isang malinaw na tanda ng kawalan ng respeto sa manlilikha. Ang mundong ginagalawan natin ay isang mundong walang takot sa Diyos. Iyan ay katotohanan. Tayo'y nabubuhay sa isang henerasyong kinukutya ang kabanalan, pinagtatawanan ng katwiran, at itinatampok ang paghimagsik. Ang takot sa Diyos, na noon ay humubog sa mga bansa at naging gabay sa moralidad, ay napalitan ng kay-abangan, pagsamba sa sarili, at hayagang pagtalikod sa kanyang salita. Wala nang nanginginig sa harap ng kasalanan, ngayon, ito ay ipinagdiriwang. Tingnan mo na lamang ang pagkakatatag ng website na Ashley Madison, isang platapormang nilikha upang tulungan ang mga may asawa na mga liwa, manloko ng kanilang kabiyak, at bumalik sa kanilang tahanan na parang walang nangyari. Isang website na nagpapalaganap ng pagtataksil, panlilinlang, at pagkawasak ng pamilya, ngunit hindi lamang pinapayagan, ito pa'y ina-advertise at itinuturing na normal. Wala na talagang takot sa Diyos ang mundo ngayon. Iyan ay isang katotohanan. Kapag ang kasalanan ay ginawang negosyo, kapag ang moralidad ay isinasantabi para sa tubo, at kapag ang katapatan ay tinuturing ng luma at katawa-tawa, nasasaksihan na natin ang ganap na kabulukan ng isang henerasyong walang Diyos. Ang mga bagay na dati ikinakahiya, ngayon ay ipinagmamalaki na. Ang pangalan ng Diyos ay hindi na iginagalang kundi nilalapastangan sa musika, pelikula, at araw-araw na pananalita. Ang henerasyon ngayon ay tinatanggihan na rin ang mga utos ng Diyos. Hindi na lamang tinotolerate ang kasalanan, ipinagdiriwang na ito. Ang itinuturing ng Diyos na masama, tinatawag na ngayon ng mundo na pag-unlad. Ang mga bagay na noon ay ikinahihiya, ngayon ay naging normal na at hinihikayat pa. Hindi na rin sineseryoso ng marami ang paghatol. Akala ng iba, maaari silang mamuhay kahit paano nila gustuhin, na walang magiging kahihinatnan. Isang aspeto lang ang tinatanggap nila tungkol sa Diyos, na siya ay pag-ibig, ngunit hindi nila pinapansin na siya rin ay matuwid na hukom. Ang impyerno at paghatol ay bihirang ituro sa maraming simbahan ngayon, kaya't maraming tao ang wala ng takot sa maaaring maging walang hanggang parusa. Lahat ng nakikita natin ngayon ay naipahayag na sa kasulatan. Sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 4, binalaan tayo na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili, sakam sa salapi, palalo, mapagmataas, mapang-abuso, masuwian sa magulang, walang utang na loob, lapastangan, walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanira, walang pagpipigil sa sarili, mararahas, walang pagmamahal sa kabutihan, taksil, padalos-dalos, mayabang, at mas iniibig ang kalayawan kaysa sa Diyos. Ito ang perpektong paglalarawan sa ating mundo ngayon. Ang mga tao ay nahumaling na sa sarili. Mas mahal nila ang kasiyahan kaysa sa Diyos. Wala na silang takot sa paghatol o sa magiging kahihinatnan. Sa Pahayag Kapitulo 14 versikulo 7, inuutusan ng anghel ang buong mundo, matakot kayo sa Diyos. Ito ay isang malakas na paalala. Isang paggising. Ipinapakita nito na tuluyan ng tinalikuran ng mundo ang paggalang sa Diyos. Ngunit hindi natin kailangang makisama sa mundo. Maaari tayong mamuhay sa takot sa Diyos, ang takot na siyang magdadala sa karunungan, katwiran, at kaligtasan. Sa Awit Kapitulo 112 versikulo 1, sinasabi, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na nalulugod sa kanyang mga utos.
Ang ating mundo ay papunta na sa ganap na paghihimagsik laban sa Diyos. Ngunit bilang mga mananampalataya, dapat tayong tumayong hiwalay. Dapat nating piliing matakot sa Diyos kaysa sumunod sa daan ng mundo. Ang takot sa Panginoon ay hindi lamang mahalaga, ito ay napakahalaga. Ngunit marami ngayon ang nagsasabing hindi raw tayo dapat matakot sa Diyos tulad ng pagkakatakot sa isang mabangis na hayop, gaya ng leon sa Tsavo o dambuhalang anaconda sa Amazon. Isipin mong naroon ka sa gubat, harap-harap sa isang mabangis na nilalang. Mararamdaman mo ang isang matinding takot, isang likas na damdamin na nagpapahiwatig ng pag-iingat at paggalang sa kapangyarihan sa iyong harapan. Ngunit kapag ang mga mangangaral ay nagtuturo tungkol sa takot sa Diyos, madalas nila itong bawasan sa simpleng paggalang o pagkamangha. Ngunit hindi lahat ng talata sa Biblia ay tumutukoy lamang sa ganitong uri ng takot. Sa aking pag-aaral, naniniwala akong may mga talata na tumutukoy sa totoong takot, hindi lang respeto. Sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na may kapangyarihang magwasak ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Gayon din sa Lucas Kapitulo 12 versikulo 5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang inyong dapat katakutan, katakutin ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang magtapon sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, katakutin ninyo siya. Ang salitang takot dito ay isinalin mula sa salitang Griego na phobos, isang salitang may malalim at malawak na kahulugan. Isa itong takot na maaaring mga hulugan ng paggalang, pagkamangha, at pangamba. Sa kontekstong ito, ang phobos ay maaaring tumukoy sa isang malalim na paggalang sa Diyos, isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at banal na awtoridad. Ngunit dala rin ito ang kahulugan ng pangamba o sindek, lalo na sa harap ng kanyang matuwid na paghatol. Sa kasamaang palad, maraming tagapangaral ang binibigyang diin lamang ang reverence and awe, at pinapalabo ang tunay na bigat ng salitang fear na tinutukoy sa kasulatan. Kapag pinalitan natin ng paggalang ang salitang takot sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, lalambot ang babala. Mababawasan ang bigat ng mensahe ni Jesus na tayo ay dapat magkaroon ng isang tunay, malalim, at nakakatakot na paggalang sa Diyos na may kakayahang maghatol magpakailanman. Ang ganitong uri ng takot ay nagtuturo sa atin ng kababang loob at pag-iingat sa ating pamumuhay. Hindi ito basta-basta paggalang lang, ito ay pagkilala sa Diyos bilang makapangyarihang hukom. Oo, ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal, ngunit siya rin ay makapangyarihang lumikha at hukom. Hindi siya isang mahinahong matandang tulad ni Santa Claus. Hindi. Ang Diyos ay isang naglalagablab na apoy. Sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 31, kakilakilabot ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ipinapakita nito ang kabuoang kahulugan ng phobos bilang sindek at pangamba. Paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Ngunit ang modernong Kristyanismo ay madalas na iniiwasan ang katotohanan ito, pinipili na lamang ang isang bersyon ng Diyos na hinulma ayon sa ating kagustuhan, palaging mahinahon at hindi kailanman nakakatakot. Ngunit sa ganitong paraan, nawawala ang lalim at katotohanan ng mensahe ng Diyos. Kung buong buhay mong narinig lang ay reverence and awe, tandaan mo, nasa ibabaw ka pa lang. Ang biblical na kahulugan ng takot sa Diyos ay mas malalim pa sa iniisip ng marami. Ang Diyos ay walang hanggan sa kanyang kapangyarihan at kabanalan, kahit hindi na walang taong makakakita sa kanya at manatiling buhay. Siya ang Diyos na ating ipinangangaral. Ang Diyos na lampas sa anumang kayang maunawaan ng tao. Napakataas, napakadakila, at habang lumalalim ang pagkakilala mo sa kanya, kusa ring lalalim ang isang tunay at kamangha-manghang takot sa kanya. Hindi ito takot na salungat sa kanyang pag-ibig, kundi isang takot na kasama ng pag-ibig, isang damdaming nagtutulak sa atin na mamuhay ng may kababang lubat pagsunod. Madalas sinasabi ng modernong Kristyanismo na may takot sila sa Diyos, ngunit marami ang naliligaw sa tunay na kahulugan nito. Sapagkat ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay magdadala ng pagkaunawa na siya ay higit sa ating kaya't isipin, isang Diyos na karapat-dapat katakutin, igalang, at sambahin. Ang mundong nakikita ng ating pisikal na mga mata ay bahagi lamang ng katotohanan. Maliwanag sa Biblia na may espiritual na mundo, isang hindi nakikitang realidad na aktibong nakikialam sa mga gawain ng sangkatauhan. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na kasamaan sa kalangitan. Ang mga puwersa ng kadiliman ay hindi ignorante sa takdang oras ng katuparan ng propesya.
Alam nila kung ano ang darating, kahit na maraming tao ay walang kamalay-malay. Kaya't makikita natin ang matinding paggalaw sa media, kultura, at politika upang hubugin ang mundo ayon sa agenda ng kaaway. Maging ang Hollywood, alam man nila o hindi, ay patuloy na gumagawa ng mga pelikulang tila sinasalamin ang mga kaganapan sa aklat ng pahayag. Hindi ba't nakapagtataka na ang modernong media at Hollywood ay madalas humuhugot ng inspirasyon mula sa Biblia? Maging ito man ay sinasadya o hindi, maraming pelikula, palabas sa telebisyon, at nobela ang gumagamit ng mga temang hinango mula sa mga kwento, propesya, at simbolismo sa Biblia. Hindi ito aksidente. Sa kasaysayan, likas na nabighani ang sangkatauhan sa ideya ng wakas ng mundo. Ngunit ang pagkabighaning ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon ng tao, ito'y malalim na nakaugat sa espiritual na pagkaalam sa mga biblical na propesya. Kaya naman sinamantala ito ng Hollywood upang gumawa ng napakaraming pelikulang may temang apokaliptiko. Halimbawa, ang pelikulang 2012 at The Day After Tomorrow ay nagpapakita ng malawakang sakuna, mga lindol, pagbaha, at pagkawasak, na mistulang kinopya mula sa Pahayag Kapitulo 6 versikulo 12, kung saan binuksan ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. Itinuturing man ng mundo ang mga ito bilang aliwan, ngunit sa totoo lang, ang mga pelikulang ito ay kaalangaw ng alam na ng espiritual na mundo, mga kaganap ang tiyak na mangyayari. Sa iba pang bahagi, ipinapakita rin ng Hollywood ang huwad na Mesiyas. Sa Pahayag Kapitulo 13, may babala tungkol sa isang darating na pinuno, panghalimaw, na maglilinlang sa buong mundo upang siya'y sambahin. Siya ay may dakilang kapangyarihang pampulitika, pang-ekonomiya, at pangrelihiyon. Paulit-ulit itong naipapakita ng Hollywood sa iba't ibang anyo. Sa pelikulang The Omen, 1976 at 2006, makikita ang pagsilang ng isang batang may marka ng 666, isang malinaw na imahe ng Antikristo. Gayon din sa pelikulang End of Days ni Arnold Schwarzenegger, si Satanas ay sinusubukang pamunuan ang mundo, katulad ng plano ng Antikristo sa huling mga araw. Pati ang mga sikat na personalidad ay hindi ligtas sa mga simbolismong ito. Si Beyoncé, isa sa pinakakilalang artista sa buong mundo, ay ilang ulit nang ginamit ang imahe ng 4 na kabayong may iba't ibang kulay sa kanyang mga palabas at video, puti, pula, itim, at mapotla, na malinaw na tumutukoy sa 4 na mga ngabayo ng Apokalipsis sa Pahayag Kapitulo 6. Sinasadya man o hindi, ang mga simbolong ito ay nagtataas ng tanong, anong espiritual na impluwensya ang nasa likod ng mainstream entertainment? Para bang sinasanay na ang masa sa mga apokaliptikong tema, kahit pa hindi nila naiintindihan ang totoong kahulugan nito. At hindi lang ito kay Beyoncé o ilang pelikula. Malawakang ginagamit ang mga imahe ng 4 na mga ngabayo sa mga palabas, madalas na tinatanggalan ng kontekstong biblical. Sa Pahayag Kapitulo 6, sila'y nagdadala ng pananakop, digmaan, tagutom, at kamatayan, mga banal na babala. Ngunit sa media, ito'y nagiging fantasy lamang. Sa X-Men Apocalypse 2016, ipinakita ang isang makapangyarihang kontrabida na nagtipon ng 4 na horseman upang sirain at hubugin muli ang mundo. Kahit tinuturing lang ito na comic book fiction, halatang-halata ang pinanggalingan nitong konsepto, ang Biblia. Mula musika hanggang pelikula, ang paulit-ulit na paggamit ng mga imaheng ito ay higit pa sa coincidence. Bakit paulit-ulit itong lumilitaw? Bakit tila mas dumadala sa mainstream media? Ang sagot, alam ng espiritual na mundo ang darating. Ang mundong ito ay parang natutulog habang unti-unting tumutupad ang aklat ng pahayag sa kanilang harapan. Araw-araw, papalapit tayo sa katuparan ng mga hula sa Biblia, ngunit karamihan ay bulag sa espiritual na realidad. May mga digmaan, bulong-bulungan ng digmaan, kawalang tatag ng ekonomiya, pagbagsak ng moralidad, at unti-unting pag-iral ng pandaigdigang kontrol. Lahat ng ito ay mga babala sa kasulatan, ngunit ang mundo ay tila walang pakialam. Abala ang mga tao sa kanilang pansariling kasiyahan, nahuhumaling sa politika, aliwan, at mga makamundong layunin. At maging sa loob ng simbahan, maraming Kristiyano ang natutulog habang papalapit ang pagbabalik ni Kristo. Sa halip na maging mapagmatsyag, sila'y nalinlang ng pagkakampante. Sa halip na mamuhay ng may pagkagising at pananabik, ang pinili ay malamig at walang buhay na pananampalataya. Pinapansin ang mga palatandaan ni Kristo sa Mateo Kapitulo 24, ngunit hindi ito siniseryoso. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na lalaganap ang panlilinlang sa mga huling araw. Ngunit sa halip na pagsisisi, mas nakatuon ang maraming simbahan ngayon sa aliwan, mas iniisip ang kasikatan kaysa sa paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Habang ang mundo ay nananatiling ignorante, ang espiritual na mundo ay hindi. Batid ng mga puwersa ng kadiliman kung ano ang darating.
Alam nilang kaunti na lang ang natitirang oras nila, kaya't nagsisikap silang linlangan, manipulahin, at ihanda ang mundo sa mga mangyayari. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Mateo Kapitulo 8 versikulo 29. Nang harapin ni Jesus ang mga sinasapian ng demonyo sa rehiyon ng Gadara, sumigaw ang mga demonyo, "Dumating ka ba upang pahirapan kami bago pa dumating ang takdang panahon?" Ipinapahayag ng linyang ito ang isang makapangyarihang katotohanan, alam ng espiritual na mundo ang mga hula, at nauunawaan nila ang itinalagang oras ng Diyos. Napakalalim ng pahayag na ito, sapagkat pinatutunayan nitong kilala ng mga demonyo si Jesus bilang anak ng Diyos, at batid nila na may itinakdang oras para sa kanilang walang hanggang parusa. Hindi nila tinatanggi ang kanilang kahihinatnan, alam nilang hindi pa iyon ang takdang panahon. Ipinapakita nito ang ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa espiritual na mundo. Ang paniralang bago ang panahon ay nagpapahiwatig na may alam silang tiyak na oras na itinakda ng Diyos para sa paghuhukom. Kaayon ito ng pahayag Kapitulo 20 versikulo 10, kung saan inihahayag na si Satanas at ang kanyang mga alagad ay itatapon sa lawa ng apoy. Nang tanungin nila si Jesus kung dumating siya bago ang oras ng kanilang kaparusahan, ipinapakita nitong batid nila ang kanilang kapalaran, at ngayon, habang papalapit tayo sa katuparan ng mga huling hula, mas lalo silang nagiging aktibo. Kaya't dumarami ang panlilinlang, ang impluwensya ng demonyo sa aliwan, at ang paghahanda ng mundo para sa darating na mga pangyayari. Nakakatawang isipin, habang maraming tao noon ang tumanggi kay Jesus, agad siyang nakilala at kinatakutan ng mga demonyo. Ipinapakita nito kung gaano kaalam ang di nakikitang mundo sa plano ng Diyos, higit pa sa maraming tao. Isa sa pinakamalaking panlilinlang sa ating panahon ay ang ideya na walang Diyos, na ang lahat ng bagay ay basta na lamang umiral. Na ang napakakomplikadong buhay, damdamin, at kaayusan ng universo ay nangyari lang ng walang dahilan. Ito ay rurok ng kamangmangan. Tignan mo ang gadget na gamit mo ngayon, ito ba'y basta lumitaw lang? Ang cellphone, computer, o telebisyon mo ba ay nabuo ng walang taga-disenyo o taga-gawa? Siyempre hindi. Lahat ng teknolohiya ay may nagdisenyo, may nagplano, may nagtayo. Nauunawaan natin iyon pagdating sa mga bagay na gawa ng tao, pero ayaw ng marami na kilalay ng ganoon din sa buhay, ang pinakakamangha-manghang disenyo sa lahat. Ipinipilit ng mundo na ang lahat ay nangyari lamang dahil sa aksidente, pero sa kaibuturan ng kanilang puso, alam ng tao na hindi ito totoo. Kaya't marami ang patuloy sa paghahanap ng kahulugan sa buhay, sa aliwan, relasyon, trabaho, o kayamanan, pero nananatiling hangkag ang loob. Ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 11, inilagay niya ang kawalang hanggan sa puso ng tao, ngunit hindi natin kayang lubos na maunawaan ang gawa ng Diyos mula sa simula hanggang wakas, may bagay sa kaluluwa ng bawat isa sa atin na umaasam sa walang hanggan, na may kaalaman sa isang realidad na lampas sa nakikita. Pero sa halip na hanapan ng katotohanan, pinipili ng marami na itanggi ito, isantibi ito, at mamuhay sa espiritual na pagkabulag. At ang pagkabulag na ito ay hindi lang sa mundo, pumasok na rin ito sa simbahan. May mga Kristiyano na nawalan na ng pananalig sa pagbabalik ni Kristo, sapagkat ang tagal na raw nilang naririnig ito, pero wala pa ring nangyayari. Sinasabi nila, matagal na nating naririnig yan. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Ngunit ito ay inihula na, sa mga huling araw ay lilito ang mga manlilibak na namumuhay ayon sa sariling pagnanasa, at magsasabi, nasaan ang pangakong pagbabalik niya. Ang isang score sa 700 ay itinuturing na mabuti. Sa paligid ng 500 marka ay hindi. Sa ngayon, ang numero ay isang uri ng bank credit rating na sumusubaybay sa mga gawi sa paggastos ng lahat. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng pamumuhay sa ilalim ng gayong sistema. Bawat pagpili, bawat aksyon ay sinusuri at itinatala, ang privacy ay nagiging isang labi ng nakaraan. Ang kalayaan na ipahayag ang sarili, sumalungat, upang mabuhay ng tunay, lahat ay nakompromiso. Sa ganitong kontroladong kapaligiran, ang takot ang namamahala sa pag-uugali. Ang mga tao ay sumusunod hindi dahil sa tunay na paniniwala o moral na paniniwala, kundi dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Susuriin ng estado ang bawat detalye ng buhay ng isang tao ng masinsinan. Isang pinansyal na sitwasyon, mga gawi sa paggastos, karera, maging ang pag-uugali sa social media. Ang pagpuna sa gobyerno online o pagpapakita ng mga panlabas na tanda ng kayamanan ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabilang banda, ang pagpuri sa partido o pagbibigay ng dugo ay nagpapataas ng iyong social credit. Habang tayo ay sumasaliksik ng mas malalim sa paksang ito, dapat nating tanungin ang ating sarili, ito ba ang maaaring maging infrastruktura ng marka ng halimaw? Ito ba ang mismong sistema na gagamitin ng Antikristo?
Ang mismong infrastruktura ba ng marka ng halimaw ay nasa ating mundo ngayon? Sa aklat ng Apokalipsis, ang marka ng halimaw ay inilarawan bilang isang tanda na dapat taglayin ng mga individual upang makabili o makapagbenta. Isang marka na nagpapahiwatig ng katapatan sa halimaw. Ang isang mabuting score ay nagdadala ng mga benepisyo, ngunit ang mga taong may mababang score ay nawawala ng mga karapatan. Ang mga sinehan ay nagpapangalan at nagpapahiya sa mga taong itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan, na ipinapaskil ang kanilang mga detalye, maging ang kanilang mga address sa mga malalaking screen. Ang kataas-taasang hukuman ay lumikha ng isang blacklist para sa mga tinatawag na masasamang mamamayan, yaong mga bumaba ang rating sa 0. Nakalista dito ang mga kumpanya, ngunit pati na rin ang 23 milyong katao ngayon. Isipin ang isang mundo kung saan ang hindi pagsang-ayon sa gobyerno, pagsasagawa ng iyong pananampalataya, o kahit na pakikisama sa mga maling tao ay maaaring magresulta sa paghihiwalay sa lipunan at ekonomiya. Ang mga implikasyon para sa kalayaan sa relihiyon, personal na kalayaan, at malayang kalooban ng tao ay malalim at lubhang nakakabahala. Ang Social Credit Score System, sa kakayahan nitong kontrolin ang pag-access sa mga mapagkukunang pang-ekonomiya at panlipunan, ay may nakakakilabot na pagkakahawig sa propesyang ito sa Biblia. Isipin ang isang kinabukasan kung saan hindi ka maaaring makisali sa komersyo, maglakbay, o kahit na ma-access ang mga pangunahing serbisyo kung wala kang mataas na social credit score. Ang mga pagkakatulad ay napakahalaga upang baliwalain. Ang infrastruktura ng social credit system, sa pamamagitan ng malaganap na pagsubaybay at mga mekanismo ng kontrol, ay maaaring naglalagay ng pundasyon para sa isang sistema na gumagamit ng ganap na kontrol sa buhay ng mga individual, katulad ng marka ng halimaw. Maaari ba na ang mismong infrastruktura ng marka ng halimaw ay narito na sa Earth at ang marka mismo, ay mas malapit kaysa sa napagtanto ng karamihan? Maaari ba na ang Antikristo ay nasa gitna natin, naghihintay sa takdang panahon upang magkaroon ng pandaigdigang dominasyon? Maaari ba na ang paglalahad ng aklat ng Apokalipsis ay malapit nang mangyari at ang karamihan sa mundo ay hindi handa? Maaari ba na ang mundo ay nasa bingit ng pagsaksi sa pagdating ng 144,000 selyadong mga lingkod ng Diyos na binanggit sa aklat ng Apokalipsis? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat gaya ng dati. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 3 hanggang 4, ito mismo ang patunay na tayo ay nasa huling mga araw. Hindi gumagalaw ang Diyos ayon sa ating schedule. Hindi siya nakaayon sa takbo ng tao. Ayon sa Isaias Kapitulo 55 versikulo 8 hanggang 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, at ang inyong mga daan ay hindi aking mga daan. Ang hindi pa pagbabalik ni Jesus ay hindi nangangahulugang hindi na siya darating. Ibig sabihin nito'y siya ay mahabagin, binibigyan ng panahon ang marami upang magsisi. Isipin mo, kung bumalik siya 50 taon na ang nakalipas, ilan sa atin ang hindi na sana nagkaroon ng pagkakataong maligtas. Sabi sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako, kundi siya'y matyaga sa inyo, na ayaw niya na sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. Ang pagkaantala ay hindi kapabayaan. Ito ay habag, ngunit ang habag na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. May itinakdang araw ang Diyos para sa katuparan ng lahat ng bagay. Pinag-iingat tayong maging handa, huwag maging kampante. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 44, sinabi, kayo rin ay maging handa, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaakala, darating ang anak ng tao. Darating ito sa oras na hindi inaasahan ng mundo, habang ang sangkatauhan ay tulog, ang espiritual na mundo ay gising. Alam ng mga demonyo na kaunti na lang ang natitira nilang oras, nakikita nila ang mga senyales ng katuparan ng propesya, mga senyales na binabaliwala ng mundo. Nang pinalayas ni Jesus ang mga demonyo, alam nila kung sino siya. Sa Mateo Kapitulo 8 versikulo 29, sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, anak ng Diyos? Dumating ka ba upang pahirapan kami bago pa dumating ang oras? Pag-isipan mo iyon. Alam nila na may takdang oras ng paghuhukom. Hindi sila nalito kung sino si Jesus. Kinilabutan sila. Alam nilang siya ang may kapangyarihan upang ipadala sila sa kaparusahan. Kung noong panahong iyon ay batid na ng mga demonyo ang darating na paghuhukom, gaano pa kaya ngayon? Nakikita nila ang mga bahagi ng propesya na unti-unting nagkakatoto, nauunawaan nilang ang panahon ng panlilinlang, kapigatian, at paghatol ay nalalapit na. At ginagawa nila ang lahat para panatilihing bulag ang mga tao, abala, at hindi mulat sa katotohanan sa kanilang harapan. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalaganap ang panlilinlang. Puno ng okultismo ang media at aliwan.
At napakarami ang espiritual na bulag. Ipinapaghanda na ni Satanas ang mundo sa kanyang pamumuno. Inihahanda niya ang masa upang tanggapin ang Antikristo, nililinlang niya ang lipunan upang, sa oras na mangyari ang mga tunay na pangyayari ng mga huling araw, ang mga tao ay maging sobrang manhid at nalinlang upang hindi na nila mapansin ang mga palatandaan. Paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia, huwag tayong maging ignorante. Ang mundo ay tulog, pero ang mga anak ng Diyos ay dapat gising. Ang mundo ay bulag, ngunit tayo ay tinawag upang makakita. Ang mundo ay nalilinlang, ngunit tayo'y tinawag na manghawak sa katotohanan, wala ng oras para sa pagiging kampante. Wala ng panahon para sa pagdududa, ang mga darating na araw ay yayanig sa buong mundo, at tanging ang mga matibay ang pananampalataya kay Kristo ang makatatagal. Kung ang pananampalataya mo ay nakaangkla sa kahit anong bagay maliban kay Hesus Kristo, ito'y guguho. Huwag kang maging mangmang. Huwag mong isipin na mananatiling gaya ng dati ang lahat. Nasa harapan mo ang mga senyales. Malinaw ang mga babala. Alam ng espiritual na mundo ang darating. Ikaw, alam mo ba? Ito na ang oras upang magising. Ito na ang panahon upang bumalik kay Kristo. Ito ang panahon ng paghahanda. Sapagkat handa ka man o hindi, matutupad ang mga hula, at ang hari ng mga hari ay paparating na.